So yun mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isang reactor defender ng TVJ. So ngayon ito, pag-usapan natin, no? So, may isa kasi akong vlogger or channel. Hindi ko siya may tuturing na vlogger kasi boses lang naman, kasi may mga apps na no? May mga apps na, alam mo yan, yung pang-record, yung mga boses lang. So, hindi ko matukoy kung legit ba to, kung issue na to, no? Na di umano, ito si Oyo Boy Soto at si Christine Hermosa ba? Yung kanyang asawa, si Christine, ay hiwalay na. At eto nga, nagsalita na nga po dito daw si Bossing Vic Soto, si Danica Soto at si Dieter Ocampo. Hindi ko lang alam kung anong kinalaman ni Dieter Ocampo dito, no? So bali 4 na video to, no, para masubaybayan natin yung mga yung pinakakwento niya, mga kadabarkads. Tapos bibigyan natin to ng komento kung legit ba or fake. Nubo na naman ako. So yan, bago natin ito simulan, syempre huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So mga kadabarkads, ito yung unang video. Ano ba yung unang natin? Ito na. Itong mapatungkol kay Danica Soto na isiniwalat ang katotohanan sa hiwalayang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. So ito sana legitimers to, no? Kasi baka mamaya pa-fake news na naman po. Kasi lalaki ng views eh. Oo, lalaki ng views, mga kadabarkads. Umabot ng 100K. Kaya nagkaroon ako ng sabi ko, totoo ba to? So ito yung video, panoorin natin. Wait lang, volume muna natin ng gusto. Ayan. Back sa aking channel, Danica Soto nagsalita na rin sa isyong hiwalayan ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Okay. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Sige. Tagal na. Uy, ano ba? Hanggang ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin ngayon ng mga netizens ang balitang hiwalayan ng mag-asawang Oyo Boy Soto at Christine Hermosa. Kahit kasi nilinaw na ng mag-asawang Christine at Oyo na hindi sila hiwalay, ay hindi pa rin talaga maiwasan ng mga netizens ang mapaisip at mapatanong kung totoo nga ba ang mga sinasabi nila, dahil sa naglabasan kasi ng mga balita na hiniwalayan daw ni Oyo si Christine dahil sa pagkakaroon nito ng anak kay Dieter na inilihim sa kanya. Ayon naman kay Danica Soto na kapatid ni Oyo, ay kilala niya daw ang kapatid niya na napakabuting asawa kay Christine, lalong-lalo na pagdating sa mga anak nito. Isa din daw si Oyo na close niyang kapatid, kaya malabo daw ang maghiwalay ang dalawa dahil hindi papayag si Oyo na masira ang kanyang pamilya, lalo na't marami silang anak ni Christine na lubos na maaapektuhan. Pagdating naman daw kay Christine Hermosa, ayon kay Danica, ay masigit na kilala niya daw ito, dahil mas madalas niya daw itong makausap tuwing may bonding ang kanilang pamilya. Ang pagkakakilala niya daw kay Christine ay napakabait, magaling makisama, mabuting ina sa kanyang mga anak at mabuting asawa sa kanyang kapatid na si Oyo. At never din daw naglihim itong si Christine sa kanyang asawa, at kung mayroon man daw itong lihim, ay tiyak ay matagal na itong alam ni Oyo, at matagal niya na rin ito natanggap kung ano man iyon. At alam din daw ni Danica na mahal ni Christine si Oyo. Dahil kung iisipin nga daw, ay kayang-kayang bumalik ni Christine Hermosa sa pag-arte kung gugustuhin niya. At alam din ng lahat na sobrang ganda ni Christine, pero dahil nga sa pagmamahal niya kay Oyo, at sa kanilang mga anak, ay mas pinili na lang niyang mag-focus sa kanyang pamilya kaysa bumalik sa pag-aartista. Samantala, maraming netizens naman ang naniniwala na hindi hiwalay ang dalawa, dahil napakabuting asawa ni Oyo at ganun din si Christine Hermosa. Dahil kung hindi nila mahal ang isa't isa ay hindi tatagal ang relasyon nila ng maraming taon at hindi sila magkakaroon ng anak na marami. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa atin? Tawag dito mga kadabarkads, to yung narinig ko, may anak si Christine Hermosa kaya, no? Kay Dieter Ocampo. Totoo ba yun? Iano nyo nga,
Tawag nyo Sa mga bashers na bumabatikos sa kanila, Ay, wait panoorin lang. at pakinggan ang buong Mamaya ka na magsalita, di pa nga ako nag-ano eh. Totoo kaya yun guys, na may anak si Christine Hermosa kay Dieter Ocampo? Totoo ba yun? Tapos sinilihim? Parang wala naman ako, balitaan na ganyan ah. Tsaka ito yung mag-asawa na to, ay alam mo yun, isa sila sa mga celebrity couple na hindi man lang nagkaroon ng issue, 'di ba? Alam naman natin 'yan, 'di ba? So siyempre, kaya ako rin naman po ito ni-reactionan. Ito, disclaimer na naman tayo. Kaya ako to ni-reactionan kasi siyempre, baka pa fake news lang naman po ito. So, anak po ni ni Bossing Big Soto, kaya kailangan natin pong ipagtanggol 'yan. Hindi tayo papayag na, alam niyo yun, yung gamitin sila sa mga content. Alam niyo yun, yung mga gagamitin sila sa content para magkaroon ng malaking views at magkaroon ng malaking revenue. No, kaya revenue. Tama naman ah. No, kaya yun, kaya ako to nire-reactionan tong mga video nitong vlogger na to, tong channel na to. So ito naman, ito na, Dieter Ocampo pinagtanggol lang tungkol sa hiwalayan nila Christine Hermosa. So ito, panoorin natin. Hindi nga maiwasan na mag-react ni Dieter Ocampo at sagutin ang mga netizens na bumabatikos sa mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Matatandaan kasi na isiniwalat ni Dieter ang tungkol sa kasal na itinanong sa kanya ni Corina Sanchez. Dito kasi ay inamin niya na ang kasal naman kasi hindi para sa lahat. Malaki ang respeto ko sa kasal, lalo na sa mga kaibigan ko at mga kasamahan ko sa pamilya na tumatagal yung kanilang pagsasama. Pero para kay Dieter, hindi madali ang pagpapakasal, lalo na raw kapag lumalaki ang pamilya at may mga ginagawa ang dalawang tao na involved sa isang relasyon na hindi sang-ayon sa interes ng isa't isa. Gayunpaman daw ay inamin niya na kailangan niya na ng makakasama sa buhay, pero hindi niya naman daw minamadali dahil kusang darating daw ang tao na para sa kanya. Ayaw niya din daw kasi na ipilit yung sarili niya sa bagay na pagdating ng panahon sasabihin ko, teka ba't ko nga ba pinasok ito? At nang dahil nga sa mga naging pahayag ni Dieter kay Corina Sanchez, muli na naman naungkat ang issue sa pagkakaroon nila ng anak ni Christine Hermosa at ayon pa sa mga online marites ay si Kiel daw ang anak nila na adopted ni Oyo at Christine, pero ayon sa mga pahayagan ay Dream Ocampo daw na anak ni Dieter na ngayon ay 19 years old. Nang dahil nga rin sa grabe talaga mga chismosa sa Pinas, no? Magkaroon ng kampihan sa isa't isa ang mag-asawang Oyo at Christine. At para hindi na nga lumaki pa ang issue ay nagsalita na si Dieter Ocampo at ipinagtanggol niya ang mag-asawang Oyo at Christine. Ayon pa sa mga showbiz insider nang makausap nila si Dieter, sinabi nito na napakaganda daw ng pagsasama ni Christine at Oyo at wala daw itong sama ng loob sa isa't isa. Napakabuting asawa din daw ni Christine kay Oyo at napakabuting ina sa mga anak, ganun din daw si Oyo. Kaya para kay Dieter daw ay perfect couple ang dalawa, kaya sana daw ay huwag na silang pakialaman, dahil maayos ang pagsasama nila. Tama. At kung ano man daw ang nakaraan nila ni Christine Hermosa, ay huwag nang ungkatin pa, dahil masaya na ito sa kanyang buhay ngayon. Samantala, idineklara noon ng Court of Appeals na null and void ang kasal ni Christine Hermosa kay Dieter Ocampo. Ayon sa ulat na inilathala sa nakasal pala tong dalawang to? Ng Pebrero, sinang-ayunan ng Court of Appeals ang desisyon ng mababang hukuman na ipawalang bisa ang kasal ng mag-asawa noong 2004. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa kasal pala si Dieter Ocampo tsaka si Christine Hermosa. Bagay, kailan lang din naman ako sa showbiz eh. Kailan lang ako dito nag-reaction kaya hindi ako updated. Pero yung alam nyo, yung sa ginagawa nyo mga pa-fake news, lalo dito sa mga katulad niya may pamilya, alam nyo na naapektuhan dito yung mga bata. Kaya ako sa inyo, tigil-tigilan nyo yung mga pa-fake news nyo, ha? Sipin nyo, may mga anak din kayo. Saka nalulunok nyo yun, pinapakain nyo sa mga kapatid nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, yung galing din sa mga pa-fake news nyo. Mga pa-fake news na content. Alam nyo yung mga eto kaya ako ni-reactionan para maliwanagan yung lahat kasi syempre maraming nanonood lalo na dito sa video to na nire-reactionan natin, hindi ko na lang sabihin yung pangalan ng channel niya.
Marami akong naniniwala na ganun ba? Hiwalay na ba tong dalawa? Ako naman din, syempre, isa ako sa mga chismoso. Kaya sabi ko, totoo ba? Kaya binigyan ko siya ng reaction. Tapos ito nga, yung panghuli nga natin na papanoorin. Ito, may dalawang video pa. Yung si Bossing Big Soto ay nagsalita na nga daw sa mapatungkol dito sa hiwalayan ng dalawa ni OG Diaz tuloy. Ba't pumasok si OG Diaz sa utak mo? Alam mo, isa binabangungot na ako kay OG Diaz. Simula nung interview ni OG Diaz dun sa ex-wife ni Henyo Master Joey De Leon, palagi ko na napapanaganipan yun. Naginipan. Minsan nangguguluntang ako minsan parang kikis siya sa akin. Napapaganon ako Napapabalikwas ako, alam niyo yun? Oo, simula nung kinontent ko yun, ito may iba lang tayo, mamaya na tayo bumalik dito Simula nung na-content ko yung kay Henyo Master, yung sa about dun sa ex-wife. No? So may video rin pala tayo dun, mga pinaka-good example sa kung anong posibleng mangyari sa ex-wife ni Henyo Master at sa kay Joey De Leon. Kung may mga habol-habol pa bang mga ganap, may mga habol po ba sa mga yaman, ganun. So bigyan natin ng reaction yan mamaya. So eto ulitin ko yung kay OG Diaz simula nun. Hindi ko na siya makalimutan Alam nyo, nung nilabas ko yung video na marami sumangayon sa video ko kasi tama nga naman yung sinabi ko doon na dapat hindi na in-interview ni OG Diaz yung asawa kasi pagmumulan lang ng gulo diba mga Dabarkads? Pagmumulan lang ng gulo ng mga pagpepiestahan lang ng mga basher ng Tito Vic and Joey yung issue ni Joey De Leon ni Henyo Master, diba? So sana kung talagang may respeto tong si OG Diaz sa TBJ, pero alam ko naman na wala. Alam naman natin na vice ganda yan. It's showtime yan maraming alaga yan dun sa ABS-CBN syempre. Ang tao, saan ba papanig kadalasan yan, di ba? Dun yan sa mga napapakinabangan niya. Like OG Diaz, So yun nga, kung may respeto si OG Diaz sa Tito Vic and Joey na dapat inisip niya na hindi ko na lang interviewin to. Kasi kahit pilitin ako ni ma'am or yung ex ni Joey De Leon, ex-wife, hindi ko na lang itutuloy yung interview kasi nga syempre putok ang issue ng Tito Vic and Joey ngayon. Kaya isa rin na pwedeng makasilip or may pangbato yung mga basher. Kaso walang ganung mindset si OG Diaz kaya wala tayong magagawa. Dati pa naman ganyan yan. Diyan na nabuhay yan. So yun, muna tayo dun sa ito nga yung parang kumpirmado na daw, parang nilinaw na ni Oyo Boy kumpirmado na Oyo Boy Soto binasag na ang katahimikan ng alin. Katahimikan sa hiwalayan nila ni Christine Hermosa. Alam niyo si Christine Hermosa, bago dumating sila Jillian Ward, sila Marian Rivera, sila Maine Mendoza, sila Atasha Mula. Ito yung mga Hindi, mas nauna ba si Marian kay Christine? Comment nyo nga dyan. Alam ko parang nauna si Christine Ewan ko lang makakalimutin na ako. Gurang na ako sensya na kayo Aminado ako, baby face pa ako pag gurang na ako. So hindi ko alam pero dati talagang crush na crush ko yan. Christine Hermosa, isa yan sa mga You're my dream girl. Guys, sobra dati ang paghanga ako, dinidikit ko pa sa pader yung mga poster niya. So nung nalaman ko na sila na ni Oyo Boy Soto, nagpaubayan na lang. Kaya naman talaga kaming mga gwapings, mga gwapo.
Dalasan nagpapaubaya na lang. So yan, baka saan ba mapunta yung usapan natin eh. Baka ma-illegal handsome face ako. So ito, panoorin natin tong Oyo Boy, kinumpirma na. Welcome back sa aking channel, Oyo Boy Soto binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa isyong Binasag na ang katahimikan. Si Christine Hermosa, panuorin at pakinggan ang buong detalye. Ayaw namin. Wala kang sa buhay mo. Tagal kita mo, tagal. Pigilan ni Oyo Boy Soto na basagin na ang kanyang katahimikan at nagsalita na nga ito dahil sa mga balitang naglalabasan ngayon sa iba't ibang social media platforms. Marami kasing lumalabas sa mga pahayagan ngayon na hiwalay na daw sila ng kanyang asawa na si Christine Hermosa. At ayon pa sa mga pahayagan, dahil daw ito sa pag-amin ni Dieter Ocampo na pagkakaroon nito ng anak kay Christine Hermosa, bagamat hindi nagbanggit ng pangalan, ay alam naman nila na para kay Christine ang kanyang mga sinabi noong makapanayam siya ni Corina Sanchez. At ayon pa sa mga naglabasa na balita nang dahil din daw sa kanyang natuklasan ay nagalit si Oyo Boy sa kanyang asawa na si Christine at ninais na daw nitong makipaghiwalay dahil sa itinagong lihim na kailanman ay hindi sinabi sa kanya ng mahabang panahon. Ito ay ayon sa mga pahayagan na nagkalat na ngayon sa mga iba't ibang social media. Bagamat sinabi di umano ni Christine na okay sila ng kanyang asawa at kung mayroon mang problema ay kanila na lang daw iyon. O yun naman pala eh. Bagay lang naman. Pero ayon naman kay Christy Fermin at ayon sa kanyang source ay nakausap daw nila si Oyo Boy Soto sa pamamagitan ng tawag. Natanong nila ito kung totoo nga ba ang kumakalat na balita, ang sagot naman daw ni Oyo ay tumawa lang daw ito at wala daw katotohanan ang mga naglabasan na balita. Si Kiel daw ay totoong adopted child nila ng kanyang asawa at siya daw mismo ang magpapatunay. Ayon pa kay Oyo, huwag na lang daw pansinin ang mga chismis dahil baka inggit lang daw ang tao na nagpapakalat naman na talaga sila. Masaya daw sila ni Christine Hermosa at maayos ang kanilang pagsasama, never din daw na naglihim sa kanya si Christine, at kung magkatampuhan man daw sila ay hindi dahil sa mga isyu na kumalat, natural naman daw kasi sa mag-asawa ang mag-away dahil parte daw ito ng pagsasama. Samantala, may ibang nagsasabi naman ngayon, na baka balak nang bumalik ni Christine Hermosa sa pag-arte, at baka sadyang pinapaingay lang daw talaga ang pangalan nito upang pag-usapan ng husto. Well, kung sakaling totoo nga na babalik ang Diyosa ng kagandahan sa pag-arte, ay malamang sa malamang naaabangan ito ng mga manunood, dahil Christine Hermosa yan. Sa showbiz si Christine Hermosa. Ganito naman daw ang kalakaran sa showbiz, nagagawa muna ng issue at para muling umingay ang pangalan at pag-usapan, hanggang sa malalaman na lang ng lahat na may niluluto na palang proyekto. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi? Kung about dun sa... Siguro yung iba ginagawa yun. Kilala naman natin kung sino yung mga gumagawa dyan ng issue. Para lang umugong yung pangalan, di ba? Pero sa tingin ko, Christine Hermosa hindi na kailangan gumawa ng pangalan niya kung sakaling bumalik man ng showbiz yan. Hindi na kailangan ano ba naman kayo? Wala pa yung mga ibang iniidolo yung mga artista. Christine Hermosa na yan. Oyo Boy Soto na yan, no? Kaya ewan ko na lang sa inyo. Alam niyo kung sino mga nagpapalaganap nito? Kasi alam niyo, napansin ko sa mga followers ng mga kabilang noontime show. Ano na eh, kapag alam naman natin nagalit sila sa TVJ. So lahat naman kasi talaga dinadamay na nila eh. Kaya ang nangyari siguro eto nga, si Dieter Ocampo ay na interview ni Corina Sanchez. Ngayon, nagkaroon ng isip tong mga basher or mga haters ng Tito Vic and Joey or ng Legit Dabar Cats na ito, pwede natin itong gawan ng issue. Pwede natin itong gawan ng issue na ito si Oyo Boy Soto at hiwalay na. No? Alam niyo yung mga ganyan, minsan basang-basa ko na yung mga galawan nila. Basang-basa ko na kasi diba, kung mapansin ninyo lahat, pati anak, apo, lahat, pati nga si Tali na walang kamalay-malay, dinadamay nila. Ito pa kaya sila ay Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, diba? Alam naman natin na naging magjowa tong si Christine Hermosa at Dieter Ocampo. Yung nga lang, ngayon ko lang nalaman, nakasal pala sila.
No? Kasal pala to si Dito Ocampo at Christine Hermosa. So hindi ko alam yun, no? At ito, napapansin ko mga kadabar kads. Ito lang parang nagsusunod-sunod ang mga issue dito sa Pilipinas na halos magkakaisang magkakaisang linggo, tawag dito? Magkakaisang proyekto. Magkakaisang lahi lang. Magkakaisang issue. Sunod-sunod ang mga issue ng mga celebrity tapos isang kwento lang. Katulad niya nung nakaraan, 'di ba? Itong tandaan niyo Ito, excuse po sa mga fans ng mga mga artista na mababanggit ko ngayon Huwag niyo ko i-bash. Okay lang ng bash, wala naman akong pakialam diyan. Una yung kay Dieter Ocampo. Kay Rico yan, 'di ba? Tandaan niyo yung kay Rico yan. 'Di ba may lumabas na babae na naging sila daw. Kung kailan patay na tsaka sinabi. Pagtapos nun, pagtapos nung issue na yon, napunta naman kay PJ. Kay The King, kay Fernando Po Jr. Doon naman napunta. Yung issue. Ito nga yung parang yung isang sexy star ata na naging sila din daw ni PJ. Tapos ito pa, 'di ba? Nung nakaraan, ito napapansin niya, nung nakaraan, lumabas ang issue na may anak si Francis Magalona sa ibang babae. Sinundan agad ni Manny Pacquiao. Sinundan agad ni Manny Pacquiao, 'di ba? Napapansin niyo ba? No, sinundan agad ni Manny Pacquiao. Tapos ito naman ngayon ang rin dito, dawit din dito yung bata. Na kesyo, anak daw ni Dito Ocampo kay Christine Hermosa. Parang nagkakarugtong dugtong. Wala lang, napansin ko lang. So, ikaw ano kayang meron? Ba't kaya ganun? Kapag may, halimbawa, may issue. Hiwalayan. Ito, pumutok yung issue na hiwalayan dito kay Christine Hermosa at Oyuboy Soto, di ba? Tingnan nyo kung sino sumunod. Sharon Cuneta at saka si Kiko Pangilinan. Di ba? Tama ako. Grabe parang nagkakadugtong-dugtong. Natatandaan niyo yung mga sa mga celebrity na medyo bata-bata. Sa mga kilalang personalidad, kagad ng mga, alam mo yung change oil, natatandaan niyo yung topic na change oil? Di ba nagsunod-sunod din yun? Grabe, sabi ko, ano ba naman yung bawat isa, parang sumasakay, napapansin ko yung iba, sumasakay sila sa issue, sa viral issue, sa top trending issue dito sa Pilipinas. Napapansin ko lang naman yung mga Dabar Kids to. So yun, mapunta na tayo dito sa isang video na dito nga ay nagsalita na nga po si Bossing Vic Soto mapatungkol dito sa hiwalayan ni Christine Hermosa at ni ni Oyuboy Soto. Vic Soto nagsalita na sa hiwalayan ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyuboy Soto. Kasi ito po ay may views na umaabot po ng 200K. Sana all ka na lang, no? Alam niyo, napapansin ko yung mga yung mga tawag dito, yung mga content ng mga puro pa fake news, ang lalaki ng views. Nagtataka lang ako. Katulad ni Smigol, lalaki din ang views ni Smigol sa isang channel. Dalawa kasi channel nung kumag na yun lalaki ng views. Yung mga nagko-comment naman, paniwalang-paniwala. Magano kaya ka magpa-fake news ako, buntis ako. Siguro marami, may maniniwala, malaki tiyan ko. Ay, nako. Nakakapagtaka lang, yung mga pa-fake news na mga issue, mga content, mga video, yung mga walang kwenta, yun yung mga nagba-viral. Tapos, yung mga may mapupulot kang aral, may kahulugan yung video, or may tawag dito, may talagang sapat na ebidensya or batayan,
patungkol sa mga issue, sa mga showbiz issue, politics issue, ganon, mga trending issue, di ba? Sila pa yung parang hindi napapansin. Sila pa yung parang umihina or ang bababa ng mga views. Pero kapag yung mga pa-fake news, bagay, andali kasi magpa-fake news, sa totoo lang eh. Tingnan nyo yung mga kalaban namin na vlogger. Meron nga ako na isang vlogger, napanood ko si Aparador. O kaya anong binansag ni Tita Messi dun, si Plema. Grabe, ayok na ayok, parang naka-point 1 eh. Nagmura daw si Henyo Master. Ewan ko din pinagsasabi nun. Mga abnormal ata itong mga parang yung mga sinangunang tao, yung mga pagkapanahonan pa ng Egyptian ba? Kapanahonan pa ng ng digmaan ng mga alien versus dinosaur. Alam mo yung parang ganun yung mga mindset nila na, alam mo yung ha? Ako pa, ha? Kaya ako nakatamad akong patulan sila eh. Sabi ko, pag pinatulan ko to, parang bumaba ako sa level nila. Una-una, baba ng channel. Pangalawa, wala namang views. Kaya sabi ko, pag pinatulan ko to, magkaka-views pa to sa'yo, magkaka-content. Kaya yung pumatol eh. Kaya kayong mga dabarkers, yung mga nagchat sa akin na pinapasa yung mga video nila na binibira ako, wala na ako akong pakialam dyan. Magkaka-views lang ho sa akin yan pag binanatan ko sila. Hindi mo yung mga channel nilalangaw. Muring mo, 63, may 84, may 93. Pero yung mga views, 500, 300, 600. Ito hindi naman sa pangmamaliit sa mga YouTuber dyan na kapos sa views or sa kapos sa mga manonood. Ako naman dumanas din ako sa mga 500 views, 1,000, ganun, mas mababa pa. Pero yung content ko is masusure ko na quality. No, masusure ko na quality video, hindi man lalo pa nung nagko-comedy ako. Nagko-comedy kami ni Boy Sardinas. Hindi manghihinayang yung mga nanood. No. Kaya kayo yung mga vlogger diyan, alam nyo, eto advice ko na rin sa inyo kahit binibira nyo ako ha. Ang advice ko sa inyo, gumawa kayo ng makabuluhan na content, angat channel nyo. Kaysa yung parang nagmumukha na kayong tanga dyan sa social media, nga pa kayo. Ano? So ito, tuloy na natin dito. Ito nga, yung sinabi ni ni Big Soto, nagsalita na doon sa hiwalayan ni Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Welcome back sa aking channel. Vic Soto na ama ni Oyo Boy Soto nagsalita na sa isyong kumakalat ngayon tungkol sa hiwalayang Christine. Parang wala akong narinig na ganung balita. Hiwalay na ang dalawa. Panuorin at pakinggan ang buong detalye. May narinig ba kayong ganung balita mga Dabarkads na nagsalita na si Bossing Big Soto? Parang wala, no? Marami nang naglabasan ngayon ng mga balita sa mga social media platforms ang hiwalayan ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Ayon kasi sa mga ulat ay nagalit daw itong si Oyo nang malaman na si Kill ay hindi pala totoong adopted child kundi anak ni Christine sa dating kawawa naman yung bata na dadamay na si Dieter Ocampo. Ayon pa sa ulat ay gusto na daw makipaghiwalay ni Oyo kay Christine dahil sa pagtago nito ng katotohanan tungkol sa kanilang adopted child. Matatandaan din kasi na nitong kamakailan lang ay nagsalita na si Dieter tungkol sa issue at dito ay inamin nito na natatakot na siya sa kasal. Dahil nakikita niya daw na may mga bagay siya na hindi niya kayang gampanan, may mga pagkakataon din na minsan kung papasukin niya ang isang bagay ay gusto niya na kaya niya munang panindigan. Sinabi rin ni Dieter na balang araw ay maiintindihan din ng lahat ang kanyang sinabi at kusang maiintindihan daw ito ng mga tao, agad naman na kinumpirma ng mga netizens na ang tinutukoy niya ay si Christine at ang anak daw nila. Pati ang ilang pahayagan ay tila si Christine din daw ang tinutukoy niya na dati niyang nakarelasyon at pinakasalan noon. Alam naman natin lahat na si Vic Soto, pagdating sa kanyang mga anak ay napaka-sensitive nito.
At sobra niya itong pinoprotektahan lalo na kung nasasangkot ito sa mga issue. Oo, ganyan si Kaya naman si para Bossing. hindi na lumaki pa ang issue ay nagsalita na siya. Ayon pa sa pinagkakatiwalaang source, nang makapanayam si Vic, sinabi niya na hanggat maaari ay ayaw niyang magsalita at makialam dahil may kanya-kanyang buhay ang kanyang mga anak. Pero ayon sa kanya, ay may hindi pagkakaunawaan ang mag-asawang Christine at anak niyang si Oyo, pero maayos din naman daw iyon. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. Samantala, alam naman ng lahat na napaka-responsableng ama ni Oyo at napakabait at napakamapagmahal din ito pagdating sa kanyang mga anak. Siyempre alam din ng lahat na mahal ni Oyo si Christine, at siguro matagal na rin alam ni Oyo ang tungkol sa kumakalat na balita, at ayaw niya lang ungkatin pa, bilang respeto na lang din sa kanyang pinakamamahal na asawa. Pero ayon naman sa mga nababasa nating mga komento, ay hindi anak ni Dieter at Christine si Kiel, dahil adopted child daw talaga ito. At ang totoong anak nila ay si Dream Ocampo, na ngayon ay 19 years old na. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz top? Alam niyo yun, ang mga ganito, ang kawawa talaga dito, may bata. Dito to yan, napindot ko lang yung sound effects. Ang totoo, ano talaga dyan, ang kawawa dito yung bata. No, kasi bukod sa napang sila Oyo Boy Soto, sila Christine Hermosa, hindi nila masyadong ibinubulgar na itong bata ay adopted. Kasi kahit ako kaya may mga ampon ako dito sa bahay, pero kapag tinanong sa akin ng barkada ko, ano mo yan? Sabi ko, kapatid ko yan. Hindi ko sinasabing ampon sila. Never. Yun, minsan, na-explain ko na pag parang takang-taka kasi hindi ko naman kamukha, napakagwapo ko hindi ko sila kamukha, so ina-explain ko na yun kung saan ko sila nakuha. Pero dito kawawa nga na-expose yung privacy ng bata na siya ay adopted lang. No? So wala namang masama sa pagiging adopted, no? Walang masama doon. Yun nga lang ang pangit dito, yung bata yung nadadamay talaga. Yung bata yung naiipit sa issue na to. At mapatungkol naman po doon sa pagiging tatay ni Bossing Big Soto. Totoo po yun. Pag si Bossing Big Soto ay, alam naman natin yan, noon pa naman, di ba? Na talagang si Bossing Big Soto, talagang pag-usapang anak, talagang palaban. Oo, ayaw niya ng mga, yung mga kayo dyan, antay-antayin nyo lang. Yung mga basher, tas yung mga page, yung mga vlogger na pa-fake news, tas todo lait sa mga anak, lalo na kay Tali. Antay-antayin nyo lang. Bigla na lang kayo gaganon, no? tas kakanta kayo ng habang buhay ako sa'yo'y maghihintay. Bigla kayong kakanta ng ganon. Pag kayo, antay lang, may lang yan, panahon lang yan. Pari mo, bukas, mamaya, susunod na buwan, o kaya, pinatapos lang tong taon. Yung mga fake news dyan, yung mga katulad nun ni Dudong Kulong, si Best Phil, yan. Yung gumawa kay Vico Soto, antay ka lang. Yung doon, yung mga umaalipusta din kay sa mga legit dabber cards, yung mga vlogger diyan katulad nung gumawa ng kagaguhan na content doon kay Sir Wally Bayola. Antay lang kayo. Akala niya porket binuran niyo yung video, ganun-ganun na lang yon. Hindi yun ganun-ganun lang, ha? So yun, kung ano mo masasabi ko dito sa video to? Fake ba or legit? Oho. 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 Oh. Oho. 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 Yung isa dapat yung pipindutin ko, yung oho yung napindot ko. Sarap, ang cute lang nung sounds. Alam niyo, masasabi ko dito sa video to ay isa po itong fake news. Fake news po ito mga kadabarkads, wala pong katotohanan. Hanggat hindi po natin nakikita sa mga balita. Marami nagsasabi, di ba?
kapag GMA, ABS-CBN, TV5 ang nagbalita ay 100% na legit. At kapag mga vlogger is fake news. Mababa ang tingin nila sa aming mga reactor, mga vlogger. So, hayaan na natin sila. Ngayon, pag napanood natin sa TV, sa social media, kung saan man social media platform, na itong dalawa, itong couple na to, Christine Hermosa and Oyo Boy Soto, pag sila ay nagsalita na mapatungkol ho dito sa nangyayaring issue na to, doon na tayo maniwala. Huwag tayo maniniwala sa mga napapanood at mga bali-balita, lalo dyan sa mga excuse me. Busog lang. Pinipigilan ko, biglang lumabas eh. No. Huwag tayo magpapaniwala dun sa mga fake news, sa mga, yung iba dyan, yung mga page na naglalabas ng mga article, yung mga vlogger na puro voice over. Huwag mo tayo papaniwala dun, ha. Isipin nyo, kapag naniwala ho kayo dun, parang napakababaw po ng pag-iisip nyo. Totoo yan. Yung mga tao dyan na naniniwala sa fake news, napakababaw ng pag-iisip nyo. Pinatunayan nyo kung gaano kababaw pag-iisip nyo kapag naniwala kayo sa fake news. So mga Kadabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano masasabi nyo komento mapatungkol sa issue na napag-usapan natin ngayon? Comment nyo lang dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So hanggang dito na lang yung video natin. Ingat kayo dyan palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magno,